ngayong Nobyembre, pinagdiriwang po natin ang National Children's Month, isang buwan ng pagpapalaganap ng karapatan at kapakanan ng mga bata. Itinatag po ito noong 2015 sa pamamagitan ng Republic Act No. 10661. Sa buong buwan, iba't ibang aktibidad at programa ang isinasagawa upang itaas ang kamalayan patungkol sa mga karapatan ng mga kabataan. At kaugnay nga dyan, makakapanayan po natin ngayon si Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children o CWC, para talakayin ang mga programa nila para sa ating mga kabataan. Good morning po, Yusek Tapales. Morning, Yusek. Isang makabatang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa pag-imbita po sa Council for the Welfare of Children. Okay, una po sa lahat, Yusek, ano po ba yung kahalagahan ng pagdiriwang ng National Children's Month at paano ito pinalawak ng ating mga programa para sa mga kabataan simula nung ipatupad po ito? Opo. Sir, napakahalaga po nung pag-celebrate po natin ng National Children's Month. In fact, ito po ay isinabatas na po noong 2015, lumabas po yung Republic Act No. 10661. Ito yung National Children's Month Act na talagang inuutusan tayong lahat from government to private sector to celebrate the month of November every year to commemorate the adoption of the Convention of the Rights of the Child. Ito po yung tinatawag na UNCRC na pinagtibay naman po ng UN General Assembly noong November 20, 1989. So nagse-celebrate po tayo ng National Children's Month para talagang alalahanin itong UN Convention on the Rights of the Child kung saan nakasulat po at talagang naka-enumerate ang mga karapatan ng bata para po hindi natin yan makakalimutan. So dito sa ating bansa, pinapalawak po natin yan sa pamamagitan po na pag-celebrate po na paglulunsad ng iba't ibang programang pambata sa buwan po ng Nobyembre. So from the national government agencies po yan, down to the local government units and even the private sectors really participate in this month-long celebration. Kaugnay nga niya na Yusek ngayon yung National Children's Month, no? Ano po yung mga pangunahing activities, no, na inihanda ng CWC para ipagdiriwang po itong buwan na ito? Opo. Ma'am, ang nangyari po kasi ang focus ng National Children's Month po kasi natin ngayon is child protection and child participation. Dahil malaki ang problema ng bata pagdating sa violence against children. So, ito pong celebration natin this month ay for the first time, yung launch po natin ay ginawa po natin outside Metro Manila. So, during the first week of November po, nasa Cebu po kami with the Vice Mayor's League of the Philippines dun sa kanilang Children's Summit. So, week-long celebration po yung ginawa po natin dyan. Doon po natin nilunsad ang National Children's Month kasama po si Governor Gwen Garcia, Mayor Alvin Garcia, at iba't iba pa pong Vice Mayors ng Cebu. Pagkatapos naman po niyan, nagkaroon po tayo ng celebration naman with the Committee on Human Rights noong November 11. Then nagkaroon tayo ng kick-off again sa Valenzuela with Mayor Wes Gatchalian. Diyan po natin nilunsad naman yung 4th National Plan of Action for Children. Yan po yung guidebook natin kung paano protektahan ng mga kabataan natin from 2024 to 2028. Tapos nung November 18 naman po, yung buong linggo nung last week, nasa House of Representatives naman po kami celebrating the National Children's Month with our legislators. Kasama na rin po natin ang DILG at iba pa pong mga kakampi, ang Child Rights Network. Tapos ngayong pong linggong to, very siksik na naman po yung ating activity. Merong National Children's Month po ang Quezon City, may paparating po ang Makati, at of course yung ating culmination activity na gaganapin sa SM North Atrium sa November 28 po. Tunghayan po natin yan. Pwede po kayong pumunta or tumunghay, sumubaybay sa Council for the Welfare of Children Facebook page. Uy, ang daming activities. Very productive at all over the Philippines talaga. Well, Yusek Angelo, kamusta po so far yung naging takbo ng selebrasyon ng National Children's Month ngayong taon? Ano po yung mga iba pang mga highlights? Opo, naging very busy nga po tayo. Ito pong binanggit ko, ito po yung celebration lang ng Council for the Welfare of Children Head Office. Pero of course, yung regional offices po natin, may kanya-kanya pong celebration. Iba't ibang provinces po, sabay-sabay din po. Hindi po natin napagbigyan lahat ng imbitasyon kasi kulang po tayo sa manpower. Pero of course, our regional coordinators
conducted celebrations whole island-wide po yan, buong Pilipinas. Marami po tayong tututukan ngayon kasi pagtungtong naman po sir ng December, isa-celebrate ng Council for the Welfare of Children yung 50th anniversary po namin sa PICC po yan sa December 6. So tunghayan po natin yan, abangan po natin. Abangan po natin yan. Yusek, ito naman po, ano po yung mga karaniwang issue o problema po na kinakaharap ng mga bata sa kasalukuyan na gusto po o nais matugunan ng mga programa po ng CWC? Opo. Very good question po. No? Actually, ang kinakaharap pa rin po natin ngayon, siyempre yung violence against children, napakataas pa rin po niyan. Kaya po ang focus ng National Children's Month ay talagang child protection. Based on the data of the PNP Women and Children Protection Center, kunyari, noong 2023 po, naka-receive sila ng 18,756 reports of child rights violations. Diyan sa 18,756 pong yan, 17,304 naman yung paglabag ng Republic Act 7610 o yung child abuse law natin, kasama na ang rape at acts of lasciviousness sa bata. So yung top 3 talagang krimen na yan ay bulk nung nare-report sa PNP Women and Children Protection Center. Yung yung tinatawag na online sexual abuse or exploitation of children or OSAEC ay talagang great concern pa rin sa ating bansa. Noong 2022, naka-receive ang Department of Justice Office of Cybercrime mula sa NCMEC na tinatawag. NCMEC means National Center for Missing and Exploited Children. Sa Amerika po, noong 2022, 2.5 million above cyber tip line reports at noong 2023, tumaas pa po yan to more than 2.7 million. Saka ang child labor po sa atin, ma'am and sir, talagang 828,000 pa as of 2022. So yan po tinututukan ng ating pamahalaan. Kaya po, ultimo ang ating Pangulo ay personal na nakatutok sa online sexual abuse or exploitation of children. Alright, panghuli na lamang po, Yusek, isa po sa mga proyekto ng CWC, itong Makabata Helpline. Pwede po ba niyong ibahagi sa amin kung paano ito gumagana at paano matutulungan ang mga batang nangangailangan ng suporta? Opo sir, tama po. Ang Makabata Helpline 1383 po ay isang flagship program ng Council for the Welfare of Children. Pinuposisyon po namin ang CWC Makabata Helpline 1383 bilang focal or apex helpline ng ating pamahalaan para sa lahat po ng alalahanin ng bata. Nagsimula po kami noong November 2022. Noong 2023 po, mga 300 plus po yung tawag lang na natanggap namin. Pero as of today, I'm looking up the live data monitoring. Nakatanggap na po tayo ng 1,335 calls or complaints, iba't ibang samot-saring complaint po yan. So ang idea po natin is lahat po ng concern ng bata ay pwede pong itawag dito. Kami naman po ay partners with everybody. If we can remedy the complaint within the CWC, meron po tayong lawyers and social workers po dyan, sosolving po namin. Pero kung labas po sa mandato namin, we are partners with, kunyari po, the DOJ, the PNP, the NBI, the PDEA, ibang law enforcement agencies, and even the private sector. We refer to them for action and we monitor and evaluate to make sure na natutugunan po yung mga nire-refer po natin. So tangkilikin po natin yung Makabata Helpline 1383. For our other contact details, visit the Makabata Helpline 1383 Facebook page po. Alright, ayan po, naka-post po sa ating mga screen ang Makabata Helpline. Once again, congratulations po sa napaka-productive na selebrasyon ngayong National Children's Month. Maraming salamat po sa oras ninyo. Yusek Tapales, sana'y tuloy-tuloy po ang support ng mga programa para sa mga kabataan. Ayan, maraming salamat po sa inyo po. Maraming salamat din po, Yusek Tapales. Patuloy po natin itaguyod ang kanilang karapatan at kaligtasan. Happy National Children's Month po sa lahat.